akong ama. Ang ama ko may mga pagkakasala. Bakit ako magbabayad ng sala ng ama ko? Pero siya hindi na natin naisip na for instance, sa pagnanakaw, nakinabang din siya. Yes. Dahil syempre, nabuhay siya na para siyang prinsipe na hindi siya nakakasikin ng pagkagutom, hindi nagtatrabaho, walang tinapos sa na pag-aaral, and yet limpak-limpak sa lapi niya, no? Papulbo-pulburon lang. Papulbo-pulburon lang, no? So parang hindi totoo yun. Nasasabihin natin na halibasa anak siya, hindi niya kasalanan. At saka, yun nga nakinabang sa pera ng bayan. Nagkamali talaga tayo doon. Sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nga babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi pala mas malala. Kasi pero you'll never know, baka may purpose ang lahat ng ito. Well, ang purpose wag na natin lang silang pagdayagan. Wag nang bumalik kung mawawala, wag na magbabalik at wag na wag magpabudol muli. Yes. Talagang ang kanilang mga ginagawa sa bayan, genetic, yung pagnanakaw, yung pagiging diktador, nasa dugo na sila. Nasa dugo na nila yan. Wala na yan, hindi na magbabago yan. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya dun sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya dun sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's PS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year, ay nangako yan siya through dun sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin na daw ni Amy Marcos yung totoo na addictus yung kanyang kapatid. So, anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes ng mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Alam ko, nagkatatalo pa tayo ng mga panahon na yon. No? Pero sabi ko is, kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal na niyang tinalikuran si Inday Sara. At naalala ko pa nga yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si Bibi Sara isang araw matapos siya magpitil sa DepEd, meron lang kami pag-uusapan, singin si Amy. No? So talagang, ako talaga, nabola din. Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talagang